Sumainyo ang kapayapaan. Di malirit ng tao kalooban ng Ama na sadyang kay buti o kay hiwaga niya. Mga taong hindi nababatid kung paano ang hangganan. Halikayo't mga tuto, mabuksan ang diwa niyo. Ako'y may handang dulangan na di makikita ang laman. Mayroon akong mesa na di makikita ang mata. Hindi makikita ang mga tukod niya. Na kung papaano ang bawat dudulog sa hain kong ito, nasisilayan ko may pagkakaloob ang sa tao'y dapat kung sila'y tatanggap. Ako ay may bahagi na di bahagi ng tao. Ako'y may salita na di salita niyo. Ako'y may gagawin na di gawa ng tao. Ako'y nag-anyaya, subalit di nagsumigaw, at hindi umakay ng ganang kamay. Ako'y tumatawag, subalit di lahat ay makarinig sa aking tinig. Ako'y nahahabag, subalit hindi ako nakikitang lumuluhat naghihinagpis. Ako'y nagagalak sa bawat may katapatan, subalit di maririnig ang aking paghalakhak. Ako'y may pagkain na di pagkain ng tiyan, na sa tao ay alay, subalit kapag ito ay ninamnam na tuwiran, di lamang ang kanyang katawan ang mabubusog at lalakas, kundi ang kanyang kaluluwa. Sisigla, titibay. Sa kanyang katauhan ay makakadama ng pagpapahalaga ng dahil pinakain niya. Ako'y nananawagan sa apat na sulok ng daigdig, subalit wala akong kamay na kumakampay. Wala akong paa na humahakbang at may hawak na trumpeta para ipagsumigaw kong dito, doon, diyan, dini kayo at makikita niyo ko. Kundi lahat ng naaantigang damdamin sa salita ko at nakakadama sa aral ko, nabubuhay ang pag-ibig sa puso nila. Ako'y tagaluto ng mainam na pagkain, na walang rikado tulad ng pagkain ninyo bilang pangsilid sa tiyan. Subalit kompletos rikados na kapag tinikman mo at ninamnam ito, hindi lamang ang bibig mo ang mababago, kundi pagiging katapatan ng puso mo
at pagliliwanag ng isip mo sa ninamnam mong pagkaing dulot ko ay naiba ka tao. Sino nga ba ang nananawagan na hindi makikita ng mata kung ganang pagkatao ang tatawag sa inyo? Sino nga baga ang maglalakbay na hindi sasakay kung malayo ito? Sa iba't ibang uring sasakyan kung iba yung dagat ang tutunguhan. Subalit ako, sa karagatan, sa himpapawid at kapatagan, ako'y nakapaglalakbay ng walang makakakita ninuman. Ang may pandinig sa inyo ay nakarinig. Ang nagsuri sa salita ko ay naantigang damdamin. Ang numamnam na totoo, magliliwanag ang diwa. At sa takot niya't pagkabahala sa kanyang kalalagayan, tatapang siya't lalakas. Bibig lamang ng kapwa nyo tulad nyong tao. Ang siyang saki pinagbibigkas, binubuka ko ito. Subalit hindi makapag-aaral at di pag-aaralan niya, sapagkat walang taong magbibigay para ito'y pag-aralan niya. Kung nagtatanto kayo'y nakapagnilay kayo, at ang nagnilay ay magbulay na totoo. At sa inyong mga bahaging buhay, magnilay, magbulay kayo. Kung ganang saan nagmula, bakit kayo'y nasa lupa? Saan ka nga ba dako, titira o tao? Na sa dakong yaon ay patag, tahimik at walang gulo. Saan ka nga ba tao tatahan na ikaw lamang mag-isa'y mabubuhay? Hindi kailanpaman sapagkat kailangan mo'y kapwa-tao. Kung papaanong higit ay kailangan mo'y ako, sapagkat walang nabuhay ng nag-iisa sa mundo. Ano nga baga ang dadalhin mo na matutulog ka na'y daladala mo pa? Ano nga bagang hahakbangan mong pikit na ang matay humahakbang pa? Saan ka ba dako aakyat na walang katapusan ng paghakbang at pag-akyat? Saan ka tutungo na makapagtatago na di makikita ko nitong aking espiritu? Anong bagay sa mundo ang nilikha ng tao na may buhay? Subalit ang gawa ng inyong mga kamay na nagdaan sa kaisipan ng dahil sa tilinong taglay. Talinong bahagi pa rin ito dahil kayo'y buhay. Subalit hindi ganang inyo at sa inyo nagmula. Kung kayo may nakagawa ng tunay na hiwaga, kayo'y hinangaan at kapwa nyo'y dumakila, sapagkat magwawakas kayong lahat sa lupa na hindi kailanman dadalhin ang inyong gawa. Bagkus, kung ano ang inyong sinabuhay na aking salita, natapos man ang inyong buhay na pinahiram, pakinabang ay walang humpay. Sumainyo ang kapayapaan na aking mga minamahal. Anong dako ang sa inyo'y palagay na tapat at totoo na makikita ang lahat ng kapwa nyo'y ganap sa inyo? Paano nyo mararamdaman ang pag-ibig ko?
Anong paraan para ito'y numukal sa puso nyo? Ano ang dahilan para kayo ay magbago? At tuwirang masambit nyong kayo ang nagpabago sa sarili nyo. Sino ang gumaling na tao na sinabi niyang pinagaling ni Juan at ni Pedro? Mga pangalang tinalakay sa inyong mga kapwa-tao ay nasasambit kung sila ang may pangalang nagpagaling sa katawan nyo. Subalit ang pawang katotohanan, wala pang taong nagpagaling ng anumang karamdaman, kundi ginamit sa tao, naging instrumento. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay magliwanag. Ang may pagnanasa ng bagong buhay ay magnilay. At ang nasa'y buhay na walang hanggan, makipagtotoo lamang. Sapagkat kayo'y aking mahal na mahal. Ganang pagkatao'y di mabibigkas ito. Ganang katauhay di loloobing iluwal sa inyo. Walang paghuhugutan ng diwa niya para ito ay pag-aralan at sa tao'y ibigay ng walang kabuluhan. Kung may gagawa man at maghahaka-haka ng aking salita, subalit hindi may sasakatuparan ng aking kabanalan, kundi ganang totoo at tapat siya sa Ama ko, na tuwirang pinag-aralan mga salita niya. O tao, mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, ang nagpapahalaga sa bahay, mga bagay at salapi ay tao. Subalit ang nagpapahalaga sa banal na salita ay espiritu. Kaya nga't kung tao ay totoo sa espiritu ng Ama, kahalagahan ng wikat salita niya, mararamdaman nila. Nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam. Ang paghahari ng Ama'y walang hangganan at kamatayan. Subalit sino man ang magharit, italagang hari sa lupa ay may kamatayan at mamamatay. At kung ganang ang paghahari ng lamanang sa kanya'y ginawa, wala pa rin ang espiritu na dapat nanguna sa buhay niya. Nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam. Anong ahas ang matapang at nanunuklaw ng patalikod, na buong panahon na makagagapang siyang walang makahuhulit, makapapatay sa kanya? Anong halaman ang buong panahon na itinindig sa lupa na di nagbubunga na may kabuluhan, kung ito ay itinanim para pakinabangan ang kanyang bunga? Subalit sadyang nagtanim ang Ama ng mga punong hindi mamumunga. Subalit may halaga at kahalagahan pa rin siya. Sapagkat kung walang mga punong pinatibay, pinatatag siya, walang gagamitin kayo sa mga gamit na dapat ay nasa inyo. Subalit, ano man ang ginawang gamit sa kanila,
Sa tao lamang na mata ang pakinabang, subalit sa Ama ay wala sila. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, ang nagsisikap sa mabuti nakakamta ng kabutihan. Ang nagsisikap sa laman, nabubuhay ang laman hanggang kamatayan, walang kabuluhan. Kaya't halina mga mahal ko, mapagsumikapan nawa ninyong busugin ang inyong espiritu at mabuhay sa katawang lupa nyo. Makapamuhay kayo ng pang-espiritual na pamumuhay at di lamang ng pansanlibutan at ganang katawang lupa na mamamatay, mapapara. Nekarameneyahanan, nekarameneyahanan, nekarameneyahanan. Subalit mga anak ng amang totoo tapat sa Kanya, na kumikilala at tumatanggap, huwag mabahala, matakot sa bukas nyo, sapagkat ang kumilala sa Kanya at siyang nadama, siya ang tuwirang nagbabantay at nangangalaga. Kaya't anumang dusa, hirap, sakit, hilahil, pait, lumbay ng buhay na nakamit, may kalayaang takda, may tagumpay na nakakamtan. Nagkaramaniyahan na. Nagkaramaniyahan na. Nagkaramaniyahan na. Mainam ang ika'y maparatangan sa hindi mo ginawa. Kaysa lumilis siya ka na totoo namang ikaw ang may sala. Sa Ama'y sumukot, ibinigay ang totoo sa Kanya, mapapatawad ka, higit na pagbabaguhin, buhay na taglay mo. Yan ang pawang totoo, mga minamahal na anak niya, sapagkat ang naghandog ng sarili, siyang nagkakaroon ng buhay na walang hanggan, at ang nagpahalaga at nagmahal ng sariling ganang Kanya, siyang nawawalan nito. Kailan ninyo mawawawaan ang aking pagdatal? Kailan ninyo mararamdaman ang sa aking pagluwal? Kailan ninyo matatanto ang ganang aking salita? Paano nyo mapagbabasihan ang tao at ako sa lupa? Paano nyo makikita ang liwanag ng buhay? Paano nyo mapapahalagahan ang inyong kaluluwa? Paano kayo makakakilala ng ganang kayo lamang? Lahat ng ito ay walang makatutugon, maliban ang aking espiritu na naghahayag sa inyo. Upang ang may pangunawa ay ganap pang umunawa at makaunawa, at ang wala, kung mabubuksan kanyang diwa, makalalaya siyang ganap sa katotohanan, at ang katotohanan ang sa kanya'y magbibigay tangla. Nekaramaniyahan, nekaramaniyahan, nekaramaniyahan. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang Diyos na kinikilala ng tao, tinanggap ng tao, habang
nagluluwat, maraming naidudulot na ipagkakaloob sa kanya. Subalit, hindi siya ipapahamak sa kanyang tinanggap at di siya mapapahamak sa pakikipagtotoo niya sa kanya. Kaya't kung totoong espiritu ang nasa katauhan ng tao, aakayin ka sa liwanag ng buhay at itatama ang mali mong buhay. At kapag hindi ka nang hinawa sa lahat ng iyong pinagdaraanan, Ama ang inasahan, tuwiran niyang ibibigay ang tagumpay mo na mapagsisigaw mo at ipagsisigawan ang galak sa puso mo. Na kaya lumuhang mata mo'y hindi dahil nagagalit ka at nahihirapan, kundi dahil nagagalak ka na di kayang liripin ng sinuman. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Ang espiritu ng katotohanan ay nakakalukob, nakakatahan, nakapapasok sa katauhan at maaring manahan. Gayon din ang masamang espiritu na mang-aagaw at manlilinlang. Lamang magkaiba ang tinataglay ng taong may ganito sa mabuting espiritu at masamang espiritu. Kaya nga, kilala mo ba ang mabuti at masama? Matuto kang magsurit mamili. At ang di dapat ay huwag mong tanggapin. Ang karapat dapat sa iyo'y itahan. Upang sa gayon, manamnam mo ang malinamnam at sarap na bunga ng iyong kapagalan at pagsusumakit ng iyong pag-aalay. Sumainyong kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ay, buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kapag napagod ang katawan mo, nararamdaman mo yan. Kapag nahirapan ang isip mo, mararamdaman mo yan. Kung malakas pa ang resistensya mo, hindi mo pa agad pagdakay mararamdaman ang over-fatigue, over-depression, over-stress. Subalit, kapag sa hindi mo namamalayan, sa patuloy mong ginagawa yung gusto mong gawin bawat araw, humihina ang resistensya mo, mga immune system bodies na mula utak hanggang paa, ay di mo nababatid, may humihina sa kanila. Kaya, ang kailangang magpalakas ay ang Espiritu ng Ama, upang sa gayon, sa hindi mo batid at di mo namamalayan, kung paano nagupo ang iyong katawan ng humina, mapapalakas din ng wala kang alam. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, huwag dayain ng tao ang sarili. Sasabihin di ka hirap sa pag-iisip, subalit hirap naman ang isip mo. Sasabihin hindi ka hirap sa ginagawa mo, subalit hirap ka naman. Kaya nagbubuntong hininga ka na. Mga mahal, madali ang magsalita, mahirap magsagawa. Subalit ang tunay na gagawa at tutupad na mabuti sa pawang katotohanan na katawan ay binuhay at nabuhay lamang. Handa sa tuwina na agawin ka, sidlan ka, at
bahaginan ka, tao. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Ipagpaumanhin, sabi nga po bilang tao yaon, manghihingi ako ng paumanhin, subalit bilang sa Espiritu ay hindi po ako manghihingi ng paumanhin sapagkat hindi ko po hawak ang oras ko ng pagluwal sa inyo. At bilang tao, kaya manghihingi ng paumanhin sapagkat ako rin ayaw ko kayong maghintay ng matagal. Maluwat, wika nga ng Espiritu. Subalit may ginampanan na dapat ay unahin na hanggang hindi natatapos yun ay hindi pwedeng tugutan. Ang gawain ay pwede mong iwanan panandalian, subalit ang salitang banal na sa iyo'y dinaratal, hindi mo pwedeng yudlot at mamaya mo dudugtungan. Sumainyong kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Paano mapapakilala ang katotohanan? Kung walang makikitang tao, para magdusa lamang ang kapwa niya at patotoo na buhay ang Ama. Subalit sa kabila ba ng may nagdurusang kapwa kayo, nakapagbabago ang maraming tao? Hindi pa rin, mga mahal ko. Sapagkat ganang katauhan at pangsarili ang batid ng tao at hinahanap dito sa mundo. Bakit kutsarang pinakuha ko? Tao, pansalok nyo sa pagkain. Subalit, panghawi ko naman sa mundo. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, ano ang paniniwalaan ng tao sa mundo
Hiwaga muna at makikita ang totoo. Sa kabila ba ng hiwaga at himala, nangatuto ng mga tao? Sa dakong ito, mula sa unang araw sa pagkatao ng ginagamit ko sa inyo, ipinakita ko ng ako ang pinaglilingkuran niya. Subalit, ang tumanggap ay naniwala, ang hindi ay nagtawa. Na walang pagkakaiba't walang maliwang salita, gayon din ang naganap sa isang Jesus na lumapak sa lupa. Sumainyo ang kapayapaan, pag-ibig ko'y walang hanggan, katapatan ko'y di mamamatay, kayo'y aking inaalayan. Subalit ilan ang magigising sa katotohanan at madarama ama sa kanyang buhay ay buhay. Holeya karamahal. Akaramaya heya kamachak. No karamalalaya. Nehiya laya manachak. Hala karamalaya. No leleya karamalaya na. Hachak. Wala kayong kamalayan sa aking pagdatal. Katauhang aking hiniram, siya lamang nakakaramdam. Kung paano di makatutol sa aking paggamit sa katawan upang patuloy kong mahayag ang katotohanan at mapakita ko sa mundong ito buhay ang aking espiritu. Babae man na tulad ng babae, maiksi man ang sukat at walang tibay kung tumindig. Subalit aking pinatatag sa aking aral upang patuloy kong mailuwal, maidatal at magmithing gamitin ko siya bawat araw, may gabi man, walang oras kung ako'y makipagtipan. Subalit sinong nakakakita at sa inyo'y nakaririnig, sino rin ang sa inyo'y nakababatid, maliban sa kanyang katauhan na nakakadama at sa labi niya't bibig na nangungusap, ako ay gumamit. Nekarameneyahanam, 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 nang dahil sa pag-ibig, ang lahat ay ginagawa sa inyo para ang hindi ninyo paraan. Gawa ng ama ko at gawa kong di gawa ninyo. Salita niyong di ko salita. Salita kong nilathala sa lupa. Subalit ilan ang tutupad at gagawa. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos?
kamay ng tao'y dinudungisan ng dugo ng kapwa niya. Subalit pumapas lang. Subalit ang kamay ko ay nagkadugo para sa buhay at buhay na walang hanggan. Yan ang maliwanag na patotoo ko, tao. Ang puti nililinisan at patuloy nalilinisin. Ang malinis ay dinudumihan ng tao at dinudumisan ang banal ko, Espiritu. Halaya karamaniya, halaya karama. Karamaniya, anak. Nekaramaniyahanam. Nekaramaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buti ng Ama kay dakila niya. Masaya po ba ang buhay? Masarap po bang mabuhay? Manalig kayo sa inyong katapatan ng pagtitiwala at pananalig. Hindi po kayo mabibigo. Kung sabi mo, halimbawa, naglilingkod ka, oo, naglilingkod ka. Subalit nandyan pa rin ang maraming tanong mo at alinlangan mo dahil sa ginagawa ng kapwa mo. Wala. Mananaig ang pagkatao mo, matatalo ka. Kaya kapag marami ka ng tanong at marami ka ng alinlangan at marami ka ng kinahihina ng katawan, mas malamang na ang katawan mo kaysa sa espiritu. Kaya pag sumikapan ninyong mga pinalakas ang Espiritu, na muling magbalik ang Espiritong totoo sa inyo. Sapagkat, minsan lamang ako daraan sa buhay ng tao. Kaya't, o tao, na minamahal ko, manalig, magtiwala kayo. Iyan ang pawang totoo. Iyan ang pawang katotohanan. Kaya't sa buhay ninyo ay ikinta ang sa inyo nagpakababang totoo. Tulad ng sakit awiting ibinigay, mababa't binaba upang tuwiran, hanggang tuwirang inyong mawawaan, maabot ng diwa ninyong taglay. Halina, halina, halina mga mahal. Halina, halina, kayo ay magnilay. Magbulay, magtanto kayong lubos, sandako ng puso nyo, nakatanim ay ako. Halina, halina, halina kayo. Namnamin yung tuwiran ang mga salita ko. Bakit kayo natatakot sa buhay nyo kung ganang nadaman nyo ang bumubuhay sa inyo? Halina, halina, halina mga mahal. Inyong pagnilayan ang sakit tinuran. Halina, halina, halina kayong lahat. Inyong tantuin
wari-wariin ang salita ko. Halina, halina, halina kayo. Buhay ninyo'y hindi to sa inyo. Ito ay ganang sa inyo ay pahiram at binigay. Gamitin nyo lamang sa katotohanan. Halina, halina, halina kayo. Buhay na sa inyo ay tuwirang inalay. Ibigay niyong lakas sa mailaga. Kayo'y patuloy na sisidlan niyang gana. Halina, halina, halina kayo. Namnamin niyong tuwiran ang mga salita ko. Bagamat sa kapwa niyo'y nagmamasid kayo. Namnaming tuwiran ang aral kong ito. Halina, halina, halina kayo. Halina, halina, magkulay kayo. Ano nga ba ang sakit ng mga katawan nyo na naging katumbas at nawangis sa sakit ko? Na habang kayo ay tumataha, hindi ninyo batid kung kailan at ano ang araw ng sa inyo'y hangganang totoo. Halina, halina, halina kayo. Diwa nyo'y alalahanin ay amang totoo. Saan dako ninyo hahanapin sa puso nyo? Maririnig nyo ba na mangungusap siya? Halina, halina, halina kayo. Halina, halina, o mga mahal ko. Kapag ang ikaw ay naging tao, takot sa buhay mo'y kasama mo. Kaya tuwirang layon ko at nasa ko, Espiritu Santo ang manguna sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Buhay po ba ang Diyos? Ano ang nangyari? Alam niyo po, yan ang patuto ng Panginoon kapag nasa pagkatao kay duwag, takot ang maghahari sa iyo. Subalit kapag ang Espiritu niya ang nasa sa iyo, ang tiwala, pananalig, pag-asa, ang ipagkakaloob niya. Kaya ituturo ang paraan kung paano ang gagawin at sa kanyang kapangyarihan ang mahirap gawin sa tao'y madali niyang tupdin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Paano kung daliryang pangkukuha, kakagatin ka ng ngipin niya? At habang nasasaktan siya, didiin niya ang bagong niya. Subalit kung kutsara, matibay, di niya kayang ngatain, di niya kayang pigilan. Stainless na bagay, kayang pugutin ang pumasok sa lalamunan. Buhay ba nga, Ma'am? Kaya sa inyong lahat, purihin niyo nga po ang Ama.
Pasalamatan niyo po siya. Sabihin niyo nga pong malakas, Amen! Buhay ang Ama. Ay, salamat po, Panginoon. Buhay siya. Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila. Dahil buhay ang Diyos, ano po ang palagay ng tao kapag nagtiwala siya sa Kanya? Di po ba aasa kang ang mahirap para sa iyo, magaan niyang gagawin sa iyo? At ang imposible sa iyo ay pananaligan mong posibleng gagawin niya sa iyo. Buhay bang Ama? Kaya laging dapat nakatunang isip at damdamin ng tao sa posibleng magiging posible pa. Sa imposibleng maging, ayan. May tanong po ba kayo? Ay, naku, Ama. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Glaucoma, katarak na nagbibigay pagkabulag sa mata ng tao. Subalit kinatatakutan ng tao, no? Eh kahit wala kang glaucoma, katarak, kapag ginusto ka niyang mabulag, mabubulag. Totoo po ba yon? Aba, totoo po yan. Sapagkat katulad ng mga may diabetes, pag nagbara yung mga ugat, walang glaucoma, walang katarak, subalit nabulag. Buhay po ba ang Diyos? Walang diabetes, walang katarak, walang glaucoma tinatawag. Napuwing, pumasok sa loob ng tao-tauhan, bulag. Alam niyo po, pag naging negative kayo, eh lahat ng takot papasok sa inyo. Kailangan laging negatibo'y patayin at positibong tanggapin ang magagawa ng Amang dakila. Buhay bang Ama? Pag may naramdaman ka, igugupo mo na yung katawan mo. Sasabihin mo na, di ko na kaya. Habang sinasabi mong hindi mo kaya, lalong nalalambot ka, nalalata ka. Subalit, habang binibigkas mong Ama ko, Ama ko, Ama ko, Panginoon kong Jesucristo, ano mang nararamdaman kong ito, lakas ko'y ikaw, buhay ko'y ikaw. Aba, hindi mo namamalayan, tumitindig ka, malakas ka pala. Sabi mo, naniniwala ka, nagtitiwala ka, eh habang namang nagsasalita ka, umiiyak ka. Yun ay damdaming tao. Kaya kapag ang damdaming tao ang naghari sa'yo, gupo ka ng totoo. Kaya gumising ka nang ang totoo magpalaya sa iyo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? At huwag matakot yung mga nagtutungo rito. Kapag nakaramdam na at nakadama sa banal na espiritu, hindi lahat ng tao ay manggagamot. Hindi lahat ng tao ay gagamiting manggagamot. Hindi lahat ng tao ay gagamiting mangaral. Kung lahat kayong nakakadama rito sa dakong ito ay gagamitin ng manggamot, aba, lahat kayong manggagamot na, sino pa gagamutin? Kaya kung hindi mo tatanggapin ang banal na espiritu, eh paano kang magiging totoo sa Ama mo? Kaya tanggapin mo ang banal na espiritu, subalit huwag mo sabihin baka manggamot ka na o kaya mangaral ka. Tanggapin ang puso mo para magliwanag ang isip mo at manahan sa iyo, tumibay kang mananampalataya kay Kristo. Sapagkat hindi lahat ay hinihirang na manggagamot. Hindi lahat ay hihiranging mangangaral.
Subalit dapat lahat makakilala at makatanggap, makadama sa banal na Espiritu. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung hindi, dasal ka ng dasal sa dating iyong buhay, hindi mo nararamdaman. Nung madama, natakot ka naman. Hindi duwag ang Diyos mo. Pinatatapang ka para tumapang ka at maharap mo ang totoong buhay, hindi para talikuran mo ang totoong siya. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung totoo ang dinadama mo at nararamdaman mo, aba, ang totoong nasa sayo, gagawin sa'yo'y totoo at magiging totoo kang anak nito. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, kung sinasabi mo mang ikay nasa totoo at gawa mo'y hindi totoo, bibig mo'y nagsalita, puso mo'y wala. Walang pinatatamaan. Walang pinarurunggitan. Subalit yan ang pawang katotohanan. Kung kumikilala ang tao at nadarama ng tao ang Ama, alam niya sa tuwinay, sumasa kanya siya. Buhay ba ang Ama? Kaya, sa inyong lahat, makadama nawa kayo kung paano kayo minamahal, kung paano kayo pinalalakas, kung paano kayo tinatanglawan, kung paano kayo magliliwanag, kung paano kayo mabubuhay na may galak, pag-asa, sa kinabukasan ay di natatakot sapagkat ang bawat araw ay may bukas. Kung papaano ang isang linggo'y may pangalan, Lunes, Lunes, nang ikaw ay kumilala. Martes, wala ka pa ring madama. Miyerkules, patuloy mong hinanap ang Ama. Huwebes, wala pa ring binibigay siya. Biyernes, 5 araw na ang iyong buhay. Nama, hinahanap mong tuwiran. Sabado, naramdaman mo'y karampot lamang. Linggo, nag-alab na espiritu. Lunes, problema mo ay dumatal sa'yo. Martes, luhaan ng mata mo. Miyerkules, wala ka nang inasahan tao. Huwebes, naalala mong Ama mo. Biyernes, nagsumakit kang totoo. Sabado, nabuksan ang diwa mo. Linggo, tagumpay ay natamo mo. Nagsumigaw ang puso mo, umawit ka pa tao. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, sanglinggang buo ito. Ama'y buhay sa inyo, di mamamatay ito. Lahat ay araw niya, lahat ay sa inyo. Kaya't kayo tao, magnilay at magbulay. Walang araw na di kayo kinakalingang totoo. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Nasaan ka ba o isip tao? Nang maglunes na isang linggo'y kumabila na. Nalibang ka at naaliw, hinanap mo siya. O tao, magnilay, magbulay, magtanto ng tuwiran. Huwag mamatay ang pag-asa, Diyos Ama ninyo'y buhay tuwina. Pagkat may buwan at taon, subalit di nyo batid ang wakas nyo. Kaya't patuloy na ang Ama hanapin at dimhin. Damhinin nyong ganap sa puso nyo nang madama nyo ang buhay na sinasamba nyo.
Kung tawag ka lamang ng tawag, wala kang nadarama, anong patutuong buhay siyang nagpapadama sa'yo? Kaya't nang maramdaman mo, buhayin mo ang nadama mong ito. Sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ay, nako. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Aba. Made in Dubai. Pagpalain ang may alay. Tingnan niyo po. Katigas. Pag matigas pa ang ngipin mo, matibay pa. Mangangata mo para durugin nito. Subalit kung wala ka ng ngipin at ngala-ngala meron, sip-sipin ang dila mo, madudurog din. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Subalit kung patay ka na, ano manganga sa'yo, abay hindi mo na malalasahan at madudurog ng laway mo. Kaya, namnamin mo na habang buhay ka. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Aray, sabi. Kung yan, candy lang Pag tinamaan yung ulo mo, bigla tok, aray ka. Mauntog ka pa kaya sa bakal. Buhay ba ang Ama? Kaya, pag sumikapan, glucose. Sinong mataas ang glucose sa inyo? Sinong mahina ang glucose sa inyo? Mataas mababa kung mananalig kayong ito'y vitamina at pampalakas, pampalusog ng glucose nyo ay magaganap sa inyo. Enough.
yan, tinuktukan ka pa. Buhay po ba ang Diyos? Oh, sinong gustong bumili ng sasakyan sa inyo? Ang tatak ay Nissin. Ah, Mitsubishi. Nako, pati ba naman yung minimisahe? Aba, kung ano, pananalig, pananampalataya nyo, huwag kang maging nog-nog, maging eggnog. Buhay ba ang Diyos? Oops! Buhay nga po ba ang Diyos? Laban lang, mga anak. Eh, ba't teka, marami doon iniitsa? Eh, marami doon sa ibang bansa, oh, naghihintay. Buhay ba ang Ama? At sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Alam niyo po, ayon sa panalangin itinuro ng Kristo, ano po ang naroroon? Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi kami ay, ano po? Kayo'y ano? Mamatay sa pag-asa? Manalig manampalatayang tatanggapin nyo ang anumang hiniling nyo sa Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya, ng panahon ni Moises, anong sinabi niya? Sinisisi po nila ako sapagkat wala na daw po silang makain. Sulong eka, palabasin mo sila at pakuhanin mo ng mana. Reklamo ng reklamo, wala daw karne. Sulong eka, pamulutin mo sila ng pugo nilang kinakailangang karne. Ganyan ang tao. Sa pagkain lamang, sinisira ang salita ng Ama. Ganyan ang tao. Hindi marunong maghintay kung kailan pararamihin ang kakainin niya at kung kailan dadami makakain niya. Eh, wala po akong panlasa. Hindi po ako makakain. Nung may panlasa naman, hindi naalala mag-aalis ng lasa ng bibig niya. Buhay ba ang Ama? Mahal ng panahon ni Ezekias. Habilinan mo na eka ang bayan niya. Sabihin mo sa kanya, Isayas. Subalit, nanikluhod sa Ama. Pinabalik muli at sinabi, mabubuhay ka pa. 15 taon ibinigay sa kanya. Mga mahal, panahon ni Tobit, wala na eka akong pag-asa sapagkat bulag naman ang aking mata. Anong silbi ng buhay ko nito? Kakapa-kapa na lang ako. Nakita ng Ama ang paninikluhod niya at paghihinagpis, paghihirap ng loob niya. Nang dahil gumawa siya ng mabuti sa kapwa niya, hindi nalihim ang ginawa niya. Taon man ang binilang ng pagkabulag niya. Nang
ibalik ang pananaw niya, lumabis ang galak niya. Hindi lamang yaon, maliwanag na matang tinanggap, kasaganaan pa ng kanyang anak. Itong si Sarah, na walang pag-asa sa ligaya, na mamamatay lahat ng napapangasawa, dumulog sama ng makalaya, pinagtiyap sila ni Tobias na anak ni Tobit. Pinagbala sila ng ama. Mga mahal, ngayon ka lang nanalangin, ngayon ka lang nagdasal, ngayon ka lang nanampalataya. Ginawa mong 1 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, 1 linggo, 1 taon. Makalipas ang 2 taon, wala pa rin natutupad sa tinitingnan mong liwanag, di mo makuha. Hinihiling mong biyaya, di mo natatanggap. Kung ano-ano na paratang mo, kung ano-ano nang bintang mo, kung ano-ano nang iniisip mo. Bulag ba ang Diyos mo? Bingi ba ang Diyos mo? Patay ba ang Diyos mo? Kung tapat ka, alam mo, ang tinuran niya na maliwanag kay Moises. Moises, nakita ko ang kaapihan ng aking mga anak, ang aking bayan ng Israel. Sila'y aking palalayain. Dadalhin ko sila sa lupang pangako. Doon ay kay inam ng mga bungat, kay sasarap, kay tatamis. Hindi nila pinagpagalan, subalit matitikman. Sinadsad sa dagat, binigyan ng haliging apoy, subalit gustong lumagok, walang malagok. Nagreklamo na naman. Sulong eka, gamitin mo ang tungkod mo at magpapasibol ako ng tubig. Nakakuha ng iinumin. Tao, kay raming biyaya ng amang binibigay sa araw-araw sa bawat isa. Subalit ang nakikita yung wala pa, na hindi naman inaasahang makamtan niya. Yaong mga pagtatagumpay niya na kung aasa siya sa Ama, mahahawakan, masisilayan niya. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Kapag may sinabi ang kapwa niya, yun ang iniisip-isip niya, nakahiga na, nasa isip pa rin niya. Kapag nagsalita ang Espiritu ng Ama, baliwala ang salita niya. Kapag may hinahanap siya at hindi niya agad makita, nagagalit na, nagpupuyos, putak ng putak ang bibig niya. Samantalang hindi niya nababatid, ang nahanap niya'y bagay lamang. Kung masusumpungan niyang bumuhay sa kanya, hindi man pagdaka makita niya yung hinahanap niya, pakikita ng Amang hiwaga sa kanya. O mga mahal, magnilay kayo. Sino nga ang magbabatang maglilingkod kung hindi naliligaya ng puso? Sino nga ang maglilingkod kung hindi nasisiyahan ng damdamin? Sino nga ang magbabatang maglingkod kanino man kundi papayapain ang kaisipan? At pagdatal ng gabi, mahimbing natutulog. Pagmulat ng mata, nakangiti pa siya. Wala. Ibig sabihin, sino naman ang makatatanggap nito at makatutupad gagawa? Hindi ito magagawa ng alingas-ngasang isip at litong-lito ang isipan, kundi ito'y nagagawa ng may kapayapaan ng pag-iisip at nagtitiwala sa Amang dakila at nananalig na siya'y buhay at di pababayaan. O tao, mahal ko kayo. Kaya naman nang dahil siya'y totoo at gumagawa siya sa kabila ng paglilibak ng kapwa niya at hatol ng kung ano-ano, tinayapa ng Ama ang mga isip ng mga kanyang hinirang
Pinagalak at inaliw sa bawat pagdaramdam, pumapatay ay ang Espiritong Banal, upang ang mabuhay ay pagmamahal at may bahagi sa kapwa niya. O tao, mahal ko kayo. Wala akong sasambitin makapagpapahamak kanino man. Wala akong tituran at tinuran na kayo'y maliligaw. Subalit sinungaling at huwad ang taong kilala daw ay ama. Puso na may bato ito. Katotohanan ang tinuran ko. Sapagkat anak mong minamahal kung minsan kailangang pitikin mo para umandar ang ugat niya. Tapikin mo para gumising kung hindi magising. Hatakin mo kung di makausad. At kung hindi makarinig, ibulong mo sa tenga niya. Mga mahal, maraming paraan ang ama. Subalit ang paraan niya ay hindi tulad ng paraan nyo. Kaya't kung ang kaparaanan niya ang hahanapin nyo, ang daan ng katotohanan ay matatahak mo tao. Sumayinyong kapayapaan, pagpalain kayo. Nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam. Hihintayin mo pa bang anak niyang nagmamatigas sa kanya? Hihintayin mo pa bang anak niyang lumalayo sa kanya? Hihintayin mo pa bang anak niyang walang alam kundi sarili mo? Na bago mo siya damhin at kilalaning totoo, ay yung magwawakas ka na at sabi mo'y mapapatawad ka naman niya? Tama. Subalit, wala ka nang mararamdamang mabuti sa sarili mo sapagkat di mo nakilala na dapat kinilala mo habang buhay ka pa. At maaring makapamuhay ka pa nang pasisiglahin niya, nang palalakasin niya, na itatahan niya sa lupa, na mababahagi mo sa iyong kapwa ang binahagi niya sa iyo at mapapatotohanan niyo kapwa siya'y totoo sa buhay niyo. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagpalain kayong lubos. Nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Kumusta na, mahal na kapatid? Purihin ang Ama. Sabi nga, ang chine-check up sa iyo ay dugo. Tinitingnan kung clear, ano? Subalit, yung cancer cells ay hindi makikita kung ilan ang nabuhay, kung ilan ang mabubuhay, kung ilan ang namatay. No. Sabi nga, hindi ka pwedeng mag-plus and plus at sumahin mo yung suma total. Tama ba, anak? Tama ba? Ganon din yung hormonal balance. Tama ba? So, kapag hindi pantay, hindi naka-level yung hormones mo, that's why your nervous breakdown is a lie. Buhay ba ang Ama? So, what can you do? Do or die? No. Bakit mo sasabihin ng do or die? Gagawin mo baga at mabubuhay. Alin ang gagawin mo? Makaupo nga.
makipagkwentuhan, makinig sa kapwa mo, sumunod sa kapwa mo, paniwalaan ang kapwa mo, pag-aralan mo salita ng kapwa mo, umasa sa kapwa mo, manalig sa kapwa mo, o kahit ika'y tangang bulo sa lupa, kung matalino ka sa larangan ng amang dakila, maaabot mo ang kanyang salita. Subalit, ito ang hangarin at layunin ng maraming tao, magpakatalino sa mundo. Subalit, magpakamangmang sa espiritu. Sumainyong kapayapaan. Pagharian kayo, mga mahal ko. Katotohanan ang tinuturan ko, sapagkat kayo mahal na mahal ko nga. Nagkaramaniyan, nagkaramaniyan, nagkaramaniyan. Ay, kay buti ng Diyos. May tanong po ba kayo? Wala po tayong tanong. Ako po, hindi ako makapagtanong. Ewan ko kayo kung magtatanong. Sige po, magtanong na kayo. Ako, tinanong ko, kailan po ba pwedeng ikabit yung aking artificial na ngipin? Kasi po pag tumawa ako, nakabukang ka. Sabi, anak, tumawa ka ng tumawa kahit bungi ka. Kaysa naman anak, di ka makatawa dahil patay ka na. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kahit anong pagpapaganda ng tawa na, kukupas yan. Kahit lahat ay artificial na. Pag nagkasakit, kukulubot din siya. Pag tumabingi ang ilong niya, lalong pangit na siya. Wala po akong pinatatamaan, ha? Kundi, ang ibig lamang po sabihin, kasabay ng pagpapaganda ng sarili, pagandahin ng kalooban. Ano po? Samuel, hindi Samuel. Si Samuel. Si Sam, Das pala. Das. May das. Wala. Diretso lang, no? Bakit pa ayaw nyo pang tapusin? Ano pa po ba ang hinihintay nila? Anak, pag nagising ang tao, sisilip sa langit, titingnan eka kung kulimlim, kung madilim, o maaliwalas, at huhulaan niya. Ang maganda eka, ang panahon na araw, magbibilad eka ako. Pagkabuhos eka ng palay niya, pinaulan ko, nasuri ba niyang panahon? Hindi. Subalit, di man niya hanapin ang panahon, ako ang hanapin niya. Ang tuyo, palay, pakikinabangan niya. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Mga mahal, pagpalain kayo. Naku, eka, ba't nagkamali yung mga radio announcer, TV announcer? Nagkamali eka yung nagsasabi ng panahon. Sinisi pa eka. Sino makasisisit, maninisit, magpapakasisi? Kahit anong hulaan ninyo dyan, pag ginusto ng ama, walang hula-hula, tama-tama, siya lang ang tama. Buhay ba ang ama? Kaya, manapa, ilagak mo sa kanyang buhay mo,
matatama kang totoo. Suriin mo ang salita niya, giginhawa pakiramdam mo, liliwanag ang dilim na isip mo. Bigyan mo siya ng puwang sa puso mo, at huwag mong palabasin na, isarado mo siya nang mapinid na sa'yo, at siyang magbibigay sigla ng buhay mo. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y liwanag na nakamtan. Nang sa gayo'y mawawa ninyo ang inyong buhay. Ang buhay ay pakikibaka, at ang buhay ay pag-asa. Sa Ama ay ligaya, may buhay kang sigla. Ang nakakamtan at madarama kapag nanahan ka sa piling ng kanyang Espiritu Banal. Tayo na po, magtindigan na kayo. Kumilera po kayo ng maayos at kayo ay makipagtotoo sa bawat nakikipagniig, nakikipagtipan sa inyo. Nakapanyong